Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post Ping Rimulya. I believe anak ito ni Ombudsman Boying Rimulya. Sabi niya dito, Happy birthday Ombudsman Boying Rimulya. Pap, di ba Papa? Pap, maraming salamat sa patuloy mong paggabay at malasakit sa pamilya at sa bayan. We love you. Dito, Happy birthday Honorable Jesus Crispin Rimulya, Ombudsman of the Philippines. So, tingnan natin ang mga nag-react. 21,000 ang nag-react. 18,000 ang tumatawa. 1,900 ang nag-like. So, anong percentage yan? Nasa 90% tumatawa. Tinatawanan lang ang birthday ni Ombudsman Rimulya. Ang nakakatakot itong mga birthday wish. Okay lang sana yung birthday wish na para sa kabutihan. Kaya lang hindi. O ito, Fuentes Chacha. Happy birthday, ang wish ko ay sana kunin ka na ni Lord. Wag naman. Gongs. Happy birthday. Same lang sana sila ng wish ko ni Cara David. Oyot Salibelak. Happy birthday po. Last mo na yan. Ano kayang pakiramdam ng pamilya ni Ombudsman Rimulya reading these comments, lalo na sa anak niya nga nag-post nito? Okay. Kelbs Vallejo, happy birthday Mr. Bendalo, wish ko sana last birthday mo na yan. Choco Martin, Ma'am Cara David, mag-wish ka na po ulit. Mateo Lopez, happy birthday, 2 years na lang, malapit na ang 2028. John Ray Giagonia, magsaya ka boy, sabi nila last birthday mo na ngayon. Ner Robin, sana matupad ang birthday wish ni Miss Cara David sir, huli na yan. Sport, happy birthday, sana matupad ang wish ni Cara. Alaina Reyes, awang-tawa ako sa mga wish. Nawa lahat ng wish natin magkakatoo. Advance rin po kasi last nyo na po yan. May rest in hell. Birthday po. Enjoy. Amen. Nako, anong klaseng kung ako yung nag-birthday tapos ganyan ang mga comments, madidisturb ako. Kasi ombudsman ka nga, kaya lang ang halos 90% ng taong bayan nagwiwish sa iyo ng masama. Sana masama yung mag-wish ng hindi po maganda, yung mag-wish tayo ng masama sa ating kapwa. I don't know kay Miss Cara David, baka joke lang na ngayon, kaya lang parang sinakyan naman ng taong bayan. So, ang lesson learned dito is ano ba ang kahit ikaw na yung may pinakamataas na posisyon ng Pilipinas, example, President, Ombudsman, o Senate President ka yan, Speaker, pag alis mo sa mundong ito, anong maiiwanan mong alaala? Legacy nga eh. Well, speaking of legacy, ng Pangulo, natatakot daw siya na yung legacy niya, hindi daw isusunod ng kanyang susunod sa kanya. Depende sa legacy. Kung masamang legacy yung iwanan mo, ay sigurado, hindi yan itutuloy ni VP Sara. Example, corruption. Bakit niya itutuloy yung corruption na nangyayari ngayon? So, ano bang magandang legacy na nagawa o iwanan ng Pangulo? Well, according to economist Madam Cora Guidote, wala daw siyang nakikitang magandang nagawa ng administrasyon ito. And I agree. So, sa ating ombudsman, I hope na kaupo pa lang niya, I hope ipakita niya yung pagiging independent. Kasi ang intent ng 1987 Constitution kung bakit put up ng ombudsman is dapat malabanan ang korupsyon sa bansa at maging independent na kahit sino man dyan, walang kinikilalang amo. Maganda yung sinabi ni Supreme Court Justice Marvic Lunen. Sabi niya, once na na-appoint ka na, after that, wala ka ng utang na loob sa nag-appoint sa'yo. Kaya sabi niya, Justice Lunen ito in-appoint siya ng Pinoy administration. Ang unang desisyon na ginawa niya is talo ang Pinoy administration. Nakalimutan ko na anong kaso.
So, yun ang maganda. Hindi, wag mo nang isipin yung nag-appoint sa iyo. Na bagay, yun naman ang sinasabi ni Ombudsman Remulla na hindi siya hawak sa leeg ng Pangulo. Hindi porket in-appoint siya, sunod-sunod na lang siya. Sana ganun ang mangyari. Para mag-iwan siya ng magandang legacy as Ombudsman. Tanong, Brave 18 Marines na testimony. Sana bigyan ng pansin. Ang dami nilang requisitos kung ano-anong sinasabi, may kaso daw. Nasaan na yung kaso? 5 daw, may murder charges. Kung may murder charges, pahuli na sana. But it appears ngayon, parang propaganda lang yun dahil nandyan pa man din yung Brave 18 Marines, wala mang hinuhuli na may 5 murder charges. So, kung ako ang tatanungin nyo, happy birthday, Ombudsman Boying Remulla. Sana mag-iwan kayo ng magandang legacy sa bansang ito para ipagmalaki kayo ng inyong mga anak at mga apo.